Ang Pilipinas ay isa sa pinakamayamang bansa sa Asia noong dekada 90. Mas mayaman pa sa China, Hapon at maging sa Korea. Ngunit ngayon, ang kahirapan ay nasa lahat ng dako. 17 milyong Pilipino hindi man lang matustusan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig o matutulugan. Kaya nagpasya akong ibigay sa inyo ang lahat ng aking kaalaman ng libre para makapagsimula ng negosyo at kumita ng 100,000 hanggang 300,000 piso bawat kliyente habang nagtatrabaho mula sa Pilipinas. Ito mismo ang ginagawa ko. Pwede mong tingnan ang bilang. Sikat na ako sa France, Switzerland, Canada, Belgium. Gaya ng nakikita mo, wala akong ibebenta sa iyo. Kaya sa video na ito, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng binabayaran ng mga kliyente ko ng 300,000 piso. Kung meron kang negosyo o plano kang magsimula ng negosyo, para sa iyo ang video na ito. Tuturuan kita ng lahat tungkol sa marketing hanggang sa sales, maging online man ito o may pisikal na negosyo. Sa susunod na 30 minuto ng pakikinig sa akin, matututunan mo kung paano kumita ng mahigit 100,000 pesos mula sa iyong negosyo. Tigro tayo sa manas talita ko hanggang sa dulo dahil ibigay ko sa inyo ang lahat ng aking templates at lahat ng aking sikretong dokumento. Ang una ninyong dapat maunawaan ay nagbebenta kayo ng halaga. Ano ang halaga? Ang halaga ay isang pagbabago o transformasyon sa buhay ng inyong kliyente. Halimbawa, maaari itong maging pagbabago ng kaalaman. Fallen ka sa itong kasanayan tuwad sa marketing and ituturo mo sa iyong kliyente. Eksakto, yanos ko agwa ko. Pwede kang mag-online class, maging online coach, personal trainer, language teacher, o magbenta pa ng kurso. Ang lahat ay tungkol sa pagtuturo para baguhin ang kaalaman. Pangalawa, maaari mong baguhin ang kalagayan ng pag-iisip ng iyong mga kliyente. Halimbawa, malungkot ang isang kliyente, mapapasaya mo sila sa pagbebenta ng ice cream. At pangatlo, maaari mong baguhin ang kanilang paniniwala. Minsan, ang mga kliyente ay hindi talaga naniniwala sa isang bagay, pero gusto kanilang bayaran para tulungan silang maniwala dito. Ito ay mga serbisyong done for you, ang tinatawag kong agency model. Halimbawa, sa Jijuay Calls, ang AI automation para sa kliyente mo. Sa Jijuay Calls is the website para sa calls. Tumad o tao na ayusin ang bahay nila. Puso gusto nila ng eksperto tulad mo para patunayan na mas gagaan ang pakiramdam nila sa mas magandang espasyo. Mas kumaganda ang buhay mo kapag ang bahay mo ay kasing natatangi mo. Kung pagbabago ng isip ang pag-uusapan, pwede kang maging isang coffee shop. Ang pagbabagong ibinebenta mo ay ang pagiging relax at produktibo ng isang tao. Parang, alam mo na, Starbucks, mahal na kape, pero nakaka-relax ka, nakakagawa ka, pwede kang magtrabaho doon. Kung nagbebenta ka ng spa o masahe, ang pagbabagong ibinebenta mo ay ang pag-alis ng stress sa katawan ng iyong mga kliyente. Kung ikaw ay isang barberya, ang ibinebenta mo ay kumpiyansa. Ang mga lalaki ay nakakaramdam ng kalinisan, kagarbuhan at pagiging kaakit-akit. Kung ikaw ay isang nail salon o isang lugar ng kagandahan, pag-aalaga sa sarili, pagkababae, ay ang katotohanan ng, wow, ang ganda-ganda ko, ang gwapa-gwapa ko, ang maganda-maganda ko. Kung nagbebenta ka ng dance class, ang mararamdaman mo ay marahil kagalakan sa pagpapahayag. Tulad ng pakiramdam ko ay mas magaan at malaya ako sa buhay. Ngayon, sa tingin ko, naiintindihan mo na ang ibig kong sabihin kapag sinabi kong nagbebenta ka ng pagbabago. Sa Juman sa Matsaw o sa iyong ibinibenta kahit na ang tinda mo ay kasing simple ng kape o masahe. Awanibas, ang isang gym coach or personal trainer ay babaguhin, una, ang kaalaman ng kanilang mga kliyente. Babaguhin nila ang kanilang paniniwala, kaya kong baguhin ang aking katawan. And sa huli, babaguhin mo ang kanilang mental na estado. Halimbawa, mas maganda ang pakiramdam ko sa aking katawan. Mas may motibasyon ako, mas may adrenaline habang nag-ehersisyo. Kaya mas maganda ang pakiramdam nila sa kanilang katawan at sa kanilang buhay. At habang mas marami kang naibebentang pagbabago, mas mapapabayad mo ang mga tao ng mahal. Ngayon, isang napaka-interesanting bagay ay karamihan sa mga Pilipino ay gumugugol ng higit sa 4 na oras bawat araw sa kanilang telepono o laptop. Isipin mo, 4 na oras kada araw at makikita natin na 23% ng mga Pilipino ay gumugugol ng higit 7 oras sa screen kada araw at 39% naman ay higit 3 oras. Kaya isipin mo, kung gagamitin mo ito ng 3 hanggang 7 oras araw-araw para kumita, makakakuha ka ng literal na 100,000 hanggang 500,000 piso kada buwan direkta sa bulsa mo. Rosyang ising kailangan promabgo, yan ay baguhin ang iyong pananaw. Kung sasabihin mong hindi ako yayaman dahil lang sa mahirap ang pamilya ko, ay naghahanap ka lang ng dahilan.
hindi solusyon. Kaya kung nanonood ka sa akin gamit ang telepono, laptop, o baka iPad, ibig sabihin kaya mong kumita online. Kung may telepono ka, sapat na yan. Kung naniniwala kang di ka yayaman, di ka talaga. Pero kung naniniwala kang matututo ka ng kasanayang magpapayaman sa'yo, tiyak yayaman ka. Sala or kumbinsdo akstis, ang dahat and anstod dat yung kumpiyanso ang kodyo kikayahans. Pangalawa, kailangan mong masanay sa paghingi ng pera. Kung stikpaiksulekas da ang 10,000 piso o 100,000 piso ay malaki at sobra para sa'yo, palagi kang makakaramdam ng hiya kapag kailangan mong humingi ng pera at hinding-hindi ka yayaman dahil hindi mo man lang maakit ang kinatatakutan mo. Kaya maging komportable ka sa malaking halaga ng pera at tigilan mong paniwalaan na ang mayayaman ay sakim o masama, lubos yang mali. Kasi mas marami silang kakayahan kaysa sa'yo at binabayaran sila ayon sa kanilang halaga. Kapag mas marami kang kakayahan, mas malaki ang ibabayad sa iyo ng iyong mga kliyente. Gaya ng ginagawa ko, nag-aalok ako ng malaking pagbabago sa aking mga kliyente. Kaya dahil tumutulong ako sa tao, dahil nagbabago ako ng buhay, alam kong normal lang na deserve ko ang perang ito. 1,000,000 piso na kita ay napakadaling kitain. At minamaliit mo ang sarili mo kung sa tingin mo ay imposible. Yan, maraming Pilipino ang naririnig kong nagsasabi, oh, malaki na ang 1,000 pesos. Net nilaksapitil, hindi sabas ganoon kalaki. Saksanga sibuk padivla na ayos lang kung babayaran ka ng mga tao ng ganitong halaga. Kung bibigyan mo sila ng magandang serbisyo o produkto kapalit nito, palitan lang ito ng halaga. Tong produkto ang serbisyo mo, tong may halaga at handa ang mga tao na magbayad para dito. Tigilan mo na rin ang pag-iisip na kailangan kong magtrabaho ng matagal na taon para lang kumita ng maliit na halaga at marahil ay magtagumpay. Ang mga tao ay pwedeng magsimula ng negosyo at kumita ng 10 milyong piso sa unang taon pa lang. Bakit? Dahil mayroon silang tamang kaalaman. Lahat ay tungkol sa iyong kaalaman, hindi sa oras o ba't hindi lang iyong pagsisikap. Kailangan mong tigilan ang paniniwalang mahalaga ang pagsisikap. Ang matalinong pagtatrabaho ang gumagana. At kung panoorin mo ang buong video na ito, matututunan mo kung paano magtrabaho ng matalino para makaakit ng kliyente at makabenta pa. Kaya kain nas pinapitong mga kasanayan. Kaya yun sa mga matutong gumawa ng mga sistema na magpaparami ng iyong pera at iyong mga resulta. At lalo na kung nagbebenta ka ng serbisyo sa ibang bansa tulad ng ginagawa ko, napakadali lang mabayaran ng 100,000 piso para sa isang kliyente o isang buwan lang. Easy or sang pweds ng USA, bali wala lang sa kanila ang magbayad ng 100,000 pesos sa iyo. Pero kahit panoorin mo itong video and may negosyo ka sa Pilipinas, pareho pa rin ang sikreto. Sa ungas baof, the negosyon does that as it cheats. Tawalbet does as bebentas ka ng isang inumin, so ezo 120 piso. Ezong inuming it's a zay kukahalaga doon sa 20 piso para sa gawin. Kaya zay 100 pisong tubo ka at abara mong muling ipuhunan ng perang ito sa marketing o parang kumuha ng mga empleyadong magtatrabaho para sa iyo. Pero siya yung beta mo, halimbawa, sa 30 piso lang ang inumin mong nagkakahalaga ng 20 piso. Anong mangyayari? Lagi kang magiging alipin ng sarili mong negosyo. Kaya naman, subukan mong itaas ang iyong kita hanggat maaari kahit pa may pisikal kang negosyo. Anong negosyo ang dapat kong simulan kung hindi pa ako nagsisimula? Kung zamaw kong siya sa Ingles, anawalig ang budget, inirekomenda ko sa iyo ang online na negosyo tulad ng ahensya na nagbebenta sa ibang bansi tulad ng Amerika, France, at Britanya. Kaya sa palot sites po yung isang chaktok siyensen tulad ng sigjoyang content. Sa panonood ng mga video sa YouTube at pagsasanay sa sarili, makakapagtakda ka ng presyo mula 50,000 hanggang 500,000 piso bawat kliyente at makapagbenta sa ibang bansa. Kung mayroon ka lang isang kliyente sa isang buwan, may sapat kang pera para sa iyo at sa buong pamilya mo. At maaari mo pang subukang kumuha hindi lang isa, kundi maraming kliyente bawat buwan. Kahit na itigil mo ang negosyong ito balang araw, mapapanatili mo pa rin ang lahat ng kasanayang ito. Pwedeng paggawa ng content, pwedeng marketing, pwedeng ang kakayahang gumawa ng website. Kaya bahal ka sa iyo ngayon na matuto ng maraming kasanayan. At ang video na ito na pinapanood mo ay magtuturo sa iyo ng mga batayan ng lahat ng kasanayang kailangan mo para makaakit ng kliyente sa iyong negosyo. At iyan mismo ang tanong, paano ako makaakit ng kliyente sa negosyong ito? Paano ko mahahanap ang aking kliyente? At sa personal, ang paborito kong estratehiya ay ang paggamit ng social media.
Ngayon, ang mga kliyente, napakahirap kumbinsihin. Nagdududa sila sa'yo kung hindi ka nila kilala. Kaya ang paggamit ng social media ay nakakabuo ng relasyon sa'yo at sa iyong kliyente. Nagtitiwala ang kliyente mo sa'yo dahil sa iyong content. Pwede kang mag-post sa Instagram, TikTok, Facebook, at ang ire-recommenda ko ay gumugol ka ng 1 oras araw-araw sa paggawa ng nilalaman. Ang nakita natin kanina, ang mga Pilipino'y gumugugol ng mahigit 3 oras sa telepono. Kaya kung gugugol ka lang ng 1 oras araw-araw sa paggawa ng nilalaman para sa negosyo mo, maaakit mo ang mga kliyenteng automatikong nagtitiwala na sa'yo at handa nang magbayad. Nguwapat sa punsamunuan ay ing kakaibang alok ng nilalaman. Kumahal ng mga taong sumusunod sa iyo ang iyong nilalaman dahil nakakatulong ito sa kanila. Naglalabas ka ng mas mahusay na nilalaman kumpara sa ibang negosyo. Kung gayon, tiyak na pahahalagahan din ng mga tao ang iyong iniaalok. Marami akong ibinibigay na halaga, kaya kung gusto kong magbenta ng kahit ano, kaya ko. Hindi, wala akong binibenta, sumusumpa ako. Pero kung gugustuhin ko, kaya kong kumita ng kahit 100,000 pesos sa paghingi ng pera sa mga tao. Sa dulo ng video, pwede kong sabihin, okay, may babayaran ako, pero walang panganib, wala akong ibinibenta. Kaya, intindihin na ang content ay puwang, gumagawa ka ng pagbabago, isang transformation, kahit sa libre mong content na ibinabahagi mo sa social media. Kaya may padulot at na pagbabago sa pag-iisip, sa kaalaman at sa kalagayan ng isip ng mga tao kapag tiningnan nila ang iyong nilalaman. Ang iyong hook o pang-akit ay ang unang pangungusap ng bawat nilalaman na iyong ginagawa. Kailangan mong makuha ang kanilang atensyon sa loob ng wala pang 3 segundo. Dahil napakababa ng atensyon ng mga tao, palagi silang nag-scroll ng ganito. Kasi ligat sa most bawas ng atensyon nila. Una, glaw de kuri agwat ng kalmand. Mzigwat tim salmoj ay lomlika ci kuriosidad sa pagpapakita na may matututunan ka sa video mo, tulad ng ginawa ko. Sabi ko para alas 10 sa lagay ng video na ito at tuturuan kang magkaroon ng maraming resulta. Kaya naintindihan mong may matututunan kang bago dito, mayroong belief gap. Science kan pingteng ze paubes and bakurits pendezay ben siren ang karaniwang paniniwala ng iyong tagapakinig. And sa huli, maaring ang damdamin, malungkot at demotibado ang mga tao ay susubukan ng iyong video na pasiglahin sila o ngumiti. Halimbawa, kailangan may halaga ang iyong nilalaman. Istarbili to ayang trillion fan ng ubers ber it exist isang paes ang dopamine bedjita igat ist ang konkretong tulong sa paksa. Ang content mo ay talagang mahalaga. At sa huli, lahat ng content mo kailangan ng CTA. Ano ang CTA? Ito ay call to action. Ang call to action ay nangangahulugang hinihiling mo sa mga tao na gumawa ng action. Halimbawa, i-comment mo to. Padadalan kita ng libreng video. Pwede mo akong i-DM at tutulungan kita. Pwede ninyong i-click ang link sa bio para bayaran ang serbisyo ko. Baka nagtataka kayo kung paano gumagana ang algorithm ng social media o ipapaliwanag ko sa inyo. Una, ang video ninyo ay laging ipinapakita sa 100 hanggang 200 tao na hindi ninyo kilala para subukan ang video ninyo. Kung positibo ang reaksyon nila, ang video ninyo ay makakakuha ng puntos, parang isang video game. Kaya, kung maganda ang video mo, ipapakita ng algorithm ang video mo sa mas maraming tao, pwedeng maging kliyente mo sila. Kadalasan, tinitingnan ng algorithm kung nananatili ang mga estranghero sa content mo hanggang dulo. Sige, pero paano ko sisiguraduhin na mananatili ang mga tao sa video ko at panoorin ang content ko ng buo? Ang sikreto ay ang paggamit ng matinding hook. Siyat ang hook ang ganong sa igong saptat nilalaman so para makuha ang atensyon. Kaya ilang katsa mong lumikha ng matinding pagkausyoso sa wala pang 3 segundo para kaya hindi umalis ang mga tao sa video mo hanggang dulo. At ipapakita ko sa iyo ngayon ang iba't ibang hook na magagamit mo sa simula ng iyong mga video. Gamitin mo ang kawil. Tigilan mo yan, babaguhin mo ang kaalaman at pag-iisip ng mga tao. Huwag nang maniwala na normal ang ugaling yan. Huwag pagpalitin ang A at B. Kuwan mo, ang pag-aksaya ng oras, isa kung ano-ano. Huwag mong itago ang problema sa likod ng palusot na yan. Tiglayin na mo ang pagmaliit sa kahalagahan nito. Parang controversial nating get, and I think sa 2026, pasisond lang toast, i-galing it. Huwag ka asang batch walas tung ito, o sa pinagmulan na ito. Huwag mong panoorin ang video na ito kung ganun kang klase ng tao. Hindi mo magugustuhan ito, pero ito ang malupit na katotohanan. Maaring ito ay mga kwentong pang-akit tungkol sa nangyari sa iyo. Tinanggihan ko ang pagkakataon at yun ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Ako ay pampublikong napahiya dahil sa pagkakamali. Angas, ay gumawa to mapanganay mo na sabay.
and the touching singer. Kaya ikwento ang singdaks kagulas na nangyari sa buhay mo at may kaunting kaugnayan sa negosyo mo. Pwede mo sa itong mga opinion. Talagang mamaya pahayag mo ang iyong tiyak na opinion sa social media. Halimbawa, ang video na Jay ikagagalit ng ibas, pero kailangan kong sabihin ito. Dapat nating ipagbawal ang gawaing ito. Lahat A ang sabi sa'yo, pero ako B ang tingin. Nakakabaliw na patuloy sila sa masamang gawi. Shows to boost down na iswala mo. As pa kaya po sasabihin mo lang ang iyong opinion. Maris rin itong maging pagtutol. Halimbawa, mga karaniwang maling akala laban sa katotohanan. Maari itong, isang bagay sa Pilipinas kumpara sa isang bagay sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos. Pwedeng lumang gawi kontra bagong gawi. Paninspertiwang faraan laban sa pinakamahusay na pamamaraan. At suwat maaari rin itong panlabas na anyo laban sa lihim na katotohanan. Maaari rin itong bago kumpara sa pagkatapos. Kaya paano ka makakapunta mula X patungong V sa loob lamang ng isang buwan? Maaring hindi mo tama ang pagpili ng kasangkapan. Hindi mo naiintindihan ang anumang bagay tungkol sa paksa. Ang layunin mo ay gulatin ang mga tao sa unang linya ng iyong hook. Kaya hindi mo maabot ang layunin. Kaya ako nakatuon ng buo sa kalidad ng aking negosyo. Kaya hindi na gumagana ang sikat na paraan. Narito kung bakit walang binabago ang trending na tool. Maaari ka ring gumawa ng listahan ng 5 matinding payo tungkol sa aking paksa. Hibaw is fully can brand for summit ang layon, iberes the statistical particulars na front of net so limbaw. Sa baking tone, magandang sugatan gumawa ng maraming video tulad ng siyang 2026 ay hindi para sa X, kundi para sa layuning ito. Tengo sa masabi pina-American senteng style, desudi mo sang sasabihin ko tayo sa bagong taon ng pinsik ng gandang panahon. Kaya kapag gumawa ka ng video sa isang particular na pangyayari, gumagana ito ng husto. At sa huli, pwede kang gumawa ng video tungkol sa mga sikreto. May mga bagay na 99% ng tao'y di alam sa aking sektor o negosyo. Una, kunan sa isang halabas das just song mangs mula sa online na alok and sa yung alok is sang piso, pero isang ahensya, gumagawa ka ang website gamit ang app na Framer. Framer this app presumpted the focus ng website setting sites. Is against po bank at spets the profile sa social media para sa negosyo mo, eksaktong tulad ng ginawa niya. Siya ay nagbebenta ng website tulad ng kaya mong gawin. And Jefton nakikita nyo, ang taong ito'y nakaakit ng potensyal na kliyente sa social media. Ang pangalawang hakbang ninyo ay kumuha ng inspirasyon sa inyong kakumpetensya para makahanap ng nilalaman na makaakit ng kliyente. Pabantayan mo that's ang iyong kakompetensya. Tinukan mo the way anong new content and jupuan sa rin at literal mong kokopyahin. Ang pareho, siguro may kasamang personalidad mo, pero kokopyahin mo ang jupaudes mga kakompetensya mo. Ikatlong hakbang, kailangan mong tawagin ang iyong kliyente para kumilos. Kaya gagawa ka ng call to actions sa iyong story, sa iyong mga video para sabihin, i-click ang link ko sa bio para makatawag tayo at mapag-usapan ang iyong proyekto o matulungan kita sa iyong negosyo. Parang ganyan. Per semisto, sadlo mas duwat busal ng accountthecall.com. Gayon mismo, ang call, yung app na gingbet ko para makibag-schedule ang kliyente ko ng tawag sa akin. Ilagay mo lang ang link na to sa iyong Instagram bio, Facebook bio, at ikiklik ito ng mga tao para makipag-schedule ng tawag sa iyo sa Google Meet o iba pang apps. Hakbang 5. Sa simula, wala kang kliyente, walang taga-subaybay, kaya kailangan mong gumawa ng maraming video. And certes libre siyang oras, may mo ring sukat magpadala ng 100 email at mensahe bawat araw sa mga negosyong maaaring interesado. Makatrabaho ka. Ang inaasahang resulta nito ay pagkatapos ng 1 buwan, ang layunin mo rito ay makakuha ng iyong unang kliyente na magbabayad sa iyo ng 50k sa simula at 50k kapag natanggap na ng kliyente ang iyong website. Sa totoo lang, medyo madali lang. Kailangan mo lang gumawa ng magandang content sa social media, kumukuha ng inspirasyon sa kung ano ang gumagana para sa iba, at kung may oras ka rin para magpadala ng maraming mensahe at email para sa prospection, para gawan sila ng magandang website na nagko-convert ng kanilang mga kliyente. Pero ngayon, isipin natin na mayroon kang pisikal na negosyo sa Pilipinas. Halimbawa, isang tindahan ng bulaklak. Unang hakbang mo, i-optimize ang Google My Business mo. Google My Business, alam mo ba, yan yung Google Map. Sa Google Maps, marami ito yung makikitang negosyo, and by that is to kurendas physical kang negosyo dahil talagang hinahanap ka ng mga tao online. Makikita ka nila sa Google My Business.
Kaya kailangan mong gumawa ng magagandang larawan at humingi ng magagandang review sa kliyente para ikaw ang mauna. Ang ikalawang hakbang mo ay gumawa ng maraming content sa social media, hindi lang mga larawan kundi maraming video rin. Dahil sa mga video ka kumukonekta. Kaya sundan mo lang ang ibang pisikal na negosyo at iakma ang mga sikat na trend sa social media sa sarili mong negosyo. Gawin itong follow-up des strategiye, bejeng tapansin, hugilang basis, gadong dumligan zulaklek, bro walang follow-up. Nabagay kare ganate, dagit ispendo izong lalaki ang bumlayoran zulaklek para dekarawan inobya niya sa 2024. Kung mag-DM ka sa kanya sa Valentine's Day o makalipas ang isang taon, baka bumili ulit siya ng bulaklak. Kaya napakahalagang kausapin ulit ang iyong mga kliyente kahit isang beses kada 6 na buwan kapag may malaking okasyon tulad ng araw ng mga puso para sa flower shop dahil pwedeng bumili ulit ang tao sa isang simpleng mensahe. Literal na siguro 10 segundo lang ang gugugulin mo para ipadala, kaya subukan mong magpadala ng daan-daang mensahe sa iyong mga lumang kliyente para tanungin kung bibili ulit sila marahil ng iyong serbisyo o produkto. Kailangan mo ring palakihin ang iyong lifetime value. Ano ang lifetime value? Ito ay kung gaano kalaki ang ibabayad sa iyo ng iyong kliyente sa buong buhay niya. Halimbawa, kapag ang isang kliyente ay pumasok sa Starbucks sa unang pagkakataon, sa karaniwan, ang taong ito ay magbabayad ng 100,000 piso sa Starbucks sa buong buhay niya sa loob ng maraming taon dahil ang taong ito ay babalik ng babalik at laging bibili ng bagong kape sa Starbucks at ganoon din sa iyong negosyo. Yung kliyente mo asong beses lang zubed ng 1,000 piso, taste daw maganda. Pas maggadal da panjang tayo magbed sa diyo ni 1,000 piso tapos 2,000 piso is paulit-ulit. Halimbawa, bawat 3 buwan, magbabayad ulit ang tazong ito sa iyo at kailangan mong gumawa ng mga estratehiya para bumalik ang mga kliyente. Gaya ng sabi ko kanina sa follow-up, pero pwede rin, halimbawa, makakuha ng promosyon ang mga tao kung madalas silang bumisita sa tindahan mo, mababawasan ang presyo nila. At pwede ka ring mag-upsell. Halimbawa, kung may tindahan ka ng bulaklak, pwede ka ring magbenta ng chocolate na kasama ng bulaklak para tumaas ang presyo na binabayaran ng mga tao. Gusto lang nilang bumili ng bulaklak, pero kailangan din nila ng chocolate at nagbenta ka rin ng chocolate, kaya mas makapagbenta ka pa ng kaunti. Ngayon, tingnan mo ba paano i-optimize ang profile mo para makabenta, talong halimbawa. Ang halimbawa ay ninso sa Instagram, pero doon ko lang to sa lahat ng social media. Kaya pwede mong tingnan ang profile na ito. Ang maganda rito ay isang napakaikling pangalan. Ito ay This the types of Vixix betting to Hefes, Oseodes, and content marketing as Vectix thanks this is kanis profile. You find those trees also ay meron siyang tiyak na target because the creators na gugwa ng negosyo, kaya yung creators na may layuning pang negosyo, tiyak siya sa kung sino ang kanyang tinatarget, kung sino ang kanyang mga tiyak na kliyente. And that may malinaw na benepisyo. Du Bois ang fit sa bots $30,000 the buwan ng balang deck. Doon yung benepisyo na serbisyo niya. And that's may malinaw na panawagan sa pagkilos. Nakikita nyo rin yung call to action para i-click ang link. Pero talaga chills, case, may ko na CTX, may sayot na benepisyo at malinaw na target. Napakaganda ng profile. Tapos, meron tayong isang fat loss coach. Ganun din dito. Kapag nag-search ang mga tao ng fat loss coach, makikita nila ang kanyang profile. Kaya napakaganda. By cows, vating typically know the benepisyo. Dijit longas zong mga abalang magulang na pumayat lang hidis nilang kailangang isuko ang paborito nilang pagkain, siguro. Mayroon ding social proof, mahigit 150 na pagbabago. Kaya ang social proof, napakaganda. At saka may call to action din, plus isang link. Cancel so din uskento profile ito puyon pegkwento inspirations. Kasi they melay zu pangs, benepisyo, patent yourself, and penwines per the click and link. Ngayon, mayroong isang napakahalagang bagay na kailangan mong gawin. I-click ang link sa description, ang pinakaunang link. Ito ay isang Notion. Ang Notion ay isa lamang dokumento na maaari mong i-duplicate upang makagawa ng iyong alok at iyong target. Kahit may negosyo ka na, sagutin mo ang bawat tanong na inilagay ko sa dokumentong ito. Kailangan mong gawin ito para maging malinaw ang sitwasyon ng negosyo mo. Para kopyahin ang dokumento, nasa itaas at kanan lang. Makita mo sa laptop, nandoon at ganoon din sa telepono. Kailangan mo lang i-click ang duplicate at kokopyahin nito ang dokumento.
Siguro naniniwala kang hindi ka magaling sa pagbebenta, pero huwag kang mag-alala. Gagawin kitang pinakamahusay na nagbebenta sa iyong syudad. Una, kailangan mong maunawaan ang dalawang uri ng prospect. Mayroong masamang potensyal na kliyente. Mababa ang antas ng kanilang sakit. Hindi talaga sila gustong bumili. Kaya kailangan mong tanggalin ang lahat ng taong ito. As meron kang mabuting kliyente, meron silang tunay na problema and hirap sa pang-araw-araw na buhay. May matinding problema sila sa buhay. Ang problema, masakit din ang magbayad. Kung kailangan kong magbayad, halimbawa, 10,000 pesos para sa isang bagay, medyo masakit yan dahil pinaghirapan ko ang bawat sentimo. Kaya kailangan mong gawing mas malaki ang sakit ng problema kaysa sa sakit ng presyo na babayaran nila. Kaya kung ang sakit ay ganito, makikita mo na imposibleng makapagbenta dahil mas matindi ang sakit ng pagbabayad. Ngunit kung magtagumpay kang gawing mas matindi ang sakit ng kliyente kaysa sa sakit na dulot ng pagbabayad, kung gayon, tiyak na magbabayad sa iyo ang tao at kikita ka ng napakalaking pera. Kaya ang layunin mo ay lumikha ng matinding sakit at ipaalala sa prospect ang lahat ng hirap na dinaranas niya sa buhay. Paano ito gagawin? Kailangan mong gawin ito sa pamamagitan ng dalawang uri ng tanong. Ang sitaw dostat presyung standing iton sanista uri 1. Ang spray 1, ito ay stanista kayang sagutin agad ng oo o hindi. Halimbawa, may saysay ba? Oo o hindi. Mukhang perpekto ba ang lahat para sa'yo? Oo o hindi. Sa tingin mo ba ay gagana ito para sa'yo? Oo o hindi. Mas nasa pattern ng pag-iisip, 1 ka ba? O pattern ng pag-iisip 2, ito o ito? Sa indwa, ang first ang tenang, tanong ko lang sa dulo ng tawag, kapag tumawag ka sa kliyente para magbenta, tulad ng nakikita mo, ang tanong na uri isa ay sa bahaging ito lang ng tawag. Sa Rasuzi Klaks, kwayang siniskap mong kumpirmahin ang prospect na kailangan sila ang solusyon mo. Pero sa simula ng tawag, kailangan mong suriin ng malalim ang sakit ng iyong kliyente kung ano ang kinamumuhian nila sa kanilang sitwasyon. And ito ang dahilan kung bakit ko ito ipinapakita. Sinisid mo ng napakalalim at ang layunin mo ay pagdudahin ang prospect sa kanyang sarili. The tactic niya, to sitwasyon niya, dapat ganito yung nakikita niya sa isip niya habang nasa tawag. And kasing si buong sense, imikron ng pagdududa tungkol sa iyo. Kaya nga sa halos buong sales call, hindi mo man lang susubukang magbenta. Kita mo, mula 0 hanggang 42 minuto, hindi mo man lang susubukang magbenta ng kahit ano. Sa puli mo ng Apex ang solusyon at dahil doon siya ng isang tanong tulad ng may saysay ba sa'yo? Sa tingin mo ba makakatulong ito para makuha ang gusto mong resulta? Oo o hindi? Sa bendong horslong and ang gingwa sa karamihan as vipet search talk isang magiling on salesperson kundi sa taong sumusbok mangumbinse ng iba. Ngayon itong masyado mong piliting kumbinsihin ang isang tao, ang magiging kliyente ay magkakaroon ng maraming pagdududa tungkol sa iyo. Which point ng prospect mas tayo labis na pagdududa sa iyo, hindi siya bibili kailanman. Kaya naman kailangan mong lumikha ng pagdududa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng mga tanong tulad ng gaano nakatagal mo nang nararanasan ang sitwasyong ito? Anong sakit ang idinudulot sa iyo ng sitwasyong ito? Makatanong sa gasing dos. And tanungin din sila na pagkwento tungkol sa kanilang pang-araw-araw na buhay na nagdudulot ng sakit sa kaibuturan ng kanilang puso. Ngayon, ang tatlong mahalagang bagay na dapat maunawaan kapag gumagawa ka ng sales call ay una, ang frame. Kailangan mong kontrolin ang usapan. Ikaw ang namumuno sa usapan. Ikuanan siyang maestro. And sa isang natawad ka, pros maknong tanin, mararat katanungan sa isang kliyente. Hindi mo naman makapag-usap dahil hindi mo kasama ang isang kaibigan. Hindi mo kailangang maging masyadong palakaibigan. Kailangan mong maging isang mahusay na psikologo. Para sa FC tong step ng bungalaws, kailangan mong lubos na maunawaan ang sitwasyon ng iyong kliyente. Hindi bus kailangan magtanong lang ng isa sa isang paksa. Kung alam mong ito ay tunay na problema ng iyong kliyente, kailangan mong magtanong ng hindi bababa sa 10 napakalalim na tanong tungkol sa kung paano ito nararamdaman ng kliyente. Kung wala kang ganitong antas ng pag-unawa, mas mahihirapan kang magbenta. At ang panghuli ay ang iyong enerhiya. Kung ang iyong potensyal na kliyente ay makaramdam na ikaw ay may kumpiyansa, kalmado, may kapangyarihan sa iyong boses, dahan-dahan kang magsalita at may karisma, mas magiging madali para sa kanila na magtiwala sa iyo. Kaya, balangkasin, kontrolin ang usapan, malalim na pag-unawa sa kliyente, at pagkatapos, enerhiya upang maging kalmado at kumpiyansa.
Ngayon, e-points ko sa inyo kung barindo ko pinamamahalaan ang isang sales call ng tama kasama ang lahat ng aking payo at mga pagkakamaling dapat iwasan. Kaya ang isang tawag ay simula pa lang. Ang unang hakbang ng tawag ay ang rapport at commitment. Ito ay kumusta ka? Is just sansa, zeshols umpes polankas. Is bez polankas, espersak hotins pag unezwes and pehintulot ng kliensi. So, siwag da it's easy para tanungin sila sa verming katanungan at tuklasin ang sanilang sitwasyon. Dates pumayag ang kliyente da meron kang itatanong sa kanila para hanap ng solusyon para sa kanila. Das ikto bang is diagnosis. Zoekson silang sims, jung shabises palubos na maunawaan ang sitwasyon nila. And ang prospect sa Zephas baramdodwek shis and as jupashping naintindihan ang kanilang sitwasyon. Kung bahin, hindi ka pagkakatiwalaan ng prospect. And zoat silang sumang-ayon ng 100% sa sinasabi mo tungkol sa sarili nilang sitwasyon. And yung huling hakbang ay ang temperatura. What in would be verify were qualified and prospect sung taong dalawang prosenyo kalooks. Kalingos ng prospect ng mataas na katiyakan sa ipinakita namin sa iyo kanina sa unang uri ng tanong tulad ng angkop ba ito sa iyo? Tay isang sales call, tay lingyan di mo kumlos, ni ganets. Sa iligyan di mo poist vertical, is may isang problema sa long das webis. Kaya tututuan mo lang ang isang tiyak na problema. At pagkatapos, magiging horizontal ka na ang ibig sabihin ay susubukan mong ipakita sa kliyente na ang iisang problemang ito ay sumisira sa lahat ng bagay. Ang kanilang pera, ang kanilang pamilya, ang kanilang relasyon. As inachibos soups inasuba din sa bawat mahalagang aspeto ng kanilang buhay. Ngayon, dahil yung mauntans ang tatlong patakaran sa pagsisimula ng isang sales call. Yung patakaran ay ang panuntunan ng 90 segundo. Sa loob ng wala pang 90 segundo hanggang 3 minuto ang pinakamahaba, kailangan mong lubos na maintindihan ang malaking problema ng prospect. But, walabing 90 sekundi. Vens da was ito bagvins, Vectren ka zo edin stang at on anstav zimna etchid. Idovi, dapaki particular na strang o wesa hamon ng tao. Kaya ang gusto na sa mga tanong sa hindi pa siya tiyak, ay ano ang pinakamalaking hamon mo sa negosyo mo? Ang isang napakatiyak na tanong ay ano ang pinakamalaking hamon mo para makakuha ng kliyente sa pamamagitan ng short form content sa negosyo mo. Kaltinggesh basing tiyak ito stated tungkol sa hamon at saka kitsigesto iwast imasyetje magsalita tungkol sa nakaraan o sa hinaharap. Subukang maging nakatuon sa kasalukuyang sitwasyon ng iyong kliyente. Gayon, i-vistido sa inyo ang maidling paraan para lumago sa social media. Una, kinggas pong akitings ang tamang tao dahil madling sumikat, pero gusto mong sumikat sa mga taong handang magbayad at mamuhunan sa iyo. Kaya kailangan mong sungipin ang sariliso bago pag-publish ng content. Nararamdaman ba ng perpekto kong kliyente ang pagkaugnay sa content ko sa unang 3 segundo? Kung ako ang perpekto kong kliyente, titigil ba ako sa sarili kong content? Ano ang ipinararamdam ng content na ito sa mga tao? Pinapalakas ba ng content na ito ang aking posisyon? Ang posisyon ng aking negosyo? Pionde kanit isang linya? Isang pangungusap sa aking nilalaman na gustong ibahagi ng mga tao? Nagdadala ba ako ng bagong pananaw? O may bago ba akong inihahandog sa nilalaman na ito? Naalis ko na ba ang lahat ng nakakainip o walang saysay sa aking nilalaman? Ang call to action ko ba ay tugma sa damdamin ng aking nilalaman at sa aking particular na target? Ang target mo ay ang iyong perpektong kliyente. Magbabayad ba sila ng 5,000 piso para ma-promote ang ganitong uri ng nilalaman? Kahit walang call to action, gugustuhin pa rin ba ng mga tao na bumili sa akin ang nilalaman na ito? Nakakapagbuo ba ng autoridad ang tono ko? Nakakagawa ba ito ng pagnanais o kakulangan sa aking kliyente? Nipupuwesto ba ako nito bilang natural at pinakamainam na option kung ang mga kliyente ko ay magbabayad para sa serbisyo tulad ng sa akin? Ngay, talagas ba sauce, zuzakad di ang diyang hook. Ang diyang hook ay lafamokwa ng itensyon, taos ng 5 salita ng iyong nilalaman. Tapos ng balaman ng salitang may matinding emosyon o nakikagulas. Halimbawa, ang salitang scam o cry ay napakalakas na salita, kaya nakikaaki ito ng atensyon. May itong satisfying technique, tadong kontrobersya, kuryosidad, agwat sa paninwala, agwat sa kaalaman, nakakagulat na impormasyon o estatistika. Nagpapakita ba ito ng emosyonal na tensyon tulad ng takot, pagkadismaya, pagkakamali o dilema? At isa ba itong magandang paksa na madaling ipaliwanag at naipaliwanag mo ng maayos sa nilalamang ito?
Kailangan mo rin ng malinaw na istruktura, hook, halaga, call to action tulad ng nakita natin kanina. Ngayon, kung gusto mong kumita ng iyong unang 1,000 tagasunod at unang kliyente, kailangan mong mag-focus sa maikling video tulad ng Reels, TikTok at subukang mag-post ng 2 beses sa isang araw. Kapag mas marami kang i-post, mas malaki ang tsansa mong sumikat at magkaroon ng content na magba-viral at makakuha ng milyon-milyong views. Pagkatapos, kailangan mong kumonsumo lang ng content na nasa iyong niche. Kailangan mong sundan ang content ng iyong mga kakumpetensya. Kailangan mong i-click ang hindi interesado sa mga content na hindi konektado para sanayin ang iyong algorithm na ipakita lang sa iyo ang content tungkol sa iyong negosyo. Kung nagbebenta ka ng kape, kailangan mong sundan ang content tungkol sa kape. Laging i-save ang mga video ng kakumpetensya para sa inspirasyon mamaya. Kailangan mong suriin ang lahat ng top post ng kakumpetensya mo. Ang views, hook, subject at format nila. Kailangan mong i-recreate ang top 20% ng kanilang post na may sarili mong twist tulad ng sarili mong kwento, sarili mong estilo. Kailangan mong gawing simple lang. Kaya inlawan sugens, at puan sundan, andi ido bababa sa 50 kakumpetensya mula sa iyong niche na nagbebenta ng katulad na produkto sa iyo. And sa huli, spuwang makipag-ugnayan ng tuloy-tuloy. Spuwang kontakin ang bawat bagong taga-subaybay at kausapin ang iyong mga taga-subaybay para mas maintindihan sila. At wala ka talagang dahilan dahil libre kong ibinibigay sa iyo lahat ng aking mga template para makahanap ng maraming mabisang pang-akit para sa social media at mabisang ideya para sa content. Kailangan mo lang ipaliwanag at automatikong magbibigay ang AI sa iyo ng maraming ideya ng content na pwede mong gawin. Tingnan natin yan. Tulad ng nakikita ninyo, napakabilis, nakakakuha ako ng maraming ideya sa content gamit ang napakagandang template. Pero meron din kayong ganun para sa curiosity hook at ganun din sa storytelling hook ideas. Ngayon, siguro tinatanong ninyo ang inyong sarili kung paano makipag-usap sa mga kliyente. Pinapakiusapan ninyo akong makipag-usap sa kliyente. Pero ano ang sasabihin ko? Sa simula, maging napakagalang ka, sabihin mo, uy, pangalan, sana hindi kita naiistorbo, Yamanis, para maipakita mong ayaw mo talagang mang-istorbo. Tapos, kailangan mong balangkasin ang usapan. Nakikipag-ugnayan ako dahil may nakausap akong may ganitong problema at gusto kitang mas maintindihan. Paing stats nung dangtsak tungkol dito. And that's unkanabas, sudufchan mong intindihin ang pinakamalaking hamon ng tao at tingnan kung matutulungan mo talaga siya. Kaya ang irerekomenda ko sa iyo ay talagang subukang tumulong sa iba, maging napakausisa at maging napakagalang sa iyong mga mensahe. Isang kahangahangang bagay na mayroon kayo sa Pilipinas ay kung magtatrabaho ka ng mag-isa at para sa sarili mo, maaari kang pumili na maging sole proprietor business. Ay das make take off negosyo. Pili na batin pa nare at magkaroon ka lang ng 8% na buwis sa kita kung mas mababa sa 3 milyong piso ang kita mo taon-taon. Kaya pwede kang kumita ng 2 hanggang 3 milyong piso kada taon at mayroon lang 8% buwis sa iyong kita. Kailangan mo lang piliin ang 8% na flat income tax dahil pwede kang pumili ng iba't ibang antas ng buwis para sa ganitong uri ng negosyo. Hindi ako eksperto pero napakagandang pagkakataon ito para magsimula ng negosyo. Naksinchusta notes, din sa panig ka magiging 3 beses na mas produktibo sa iyong araw. Ang unang hakbang ay ang maabot ang flow state, ang pinakamataas na antas ng pagiging produktibo. Kailangan mong alisin ang mga humahadlang sa iyong flow state. Ano ba ang flow blocker? Halimbawa, jinselpen zensu notification mo at instant big na pumpki sa telepono yung makapag-focus. Let's pang araw-araw mong buhay. Kung cheats omega, buksan mo lang ang telepon mo at mag-scroll ka sa TikTok, Instagram, Facebook. Sagutin mo ang mga mensahe mo, hindi ka makakapag-focus. Tuwing magtabaw ka nang hindi hinahawakan ang telepono mo. O kung gagamitin mo ang telepono sa trabaho, huwag mong tingnan ang mga notification mo. Ilagay sa Do Not Disturb mode at huwag mong titingnan ang mga usapan mo sa umaga. Tumasasay ilakon mo train ang iyong utak. Kalnasa kung mo train ang iyong kakayahang mental para ka manatiling nakatuon ng ilang oras sa isang partikular na gawain. Kaya ang layunin mo sa tuwing magsisimula ka ng gawain ay hindi lang gawin ito sa loob ng 5 minuto, kundi subukang gawin ito ng maraming oras na may perpektong pagtuon. Kunas tayo sa taming bagay ng sabay-sabay. So, ito link sa isang gawain. At simbas aspect ng siwes na makapagbibigay sa iyo ng maraming resulta. Gusto mong tumutok sa gawain na makakaakit ng kliyente at makakabenta sa kanila. Ang huling hakbang ay ang simulan ang daloy. Kalatspos din baz daw de layunin
ang siyas mo magsdang balanse sto bagtsak ng krevyo at hamon. Sto yung layunin mo ngayon ay kumita, halimbawa, ng 1 milyong piso, pero hindi ka pa nasubukan magnegosyo, subukan mo munang gawing layunin ang 100,000 piso. Mas maliit na layunin yan dahil kailangan mong gawin ng paunti-unti. Resumo sa yung best see this palok, hindi yung layunin, veding stress ito. Kaya metis perbitik magspula sa dos malit the spirituals akma sa iyong kasalukuyang kakayahan. Ngayon, tingnan natin ang ilang technique sa pagiging produktibo na kapakipakinabang sa buhay mo. Una, ang 2-minute rule. Kuzen talvez não se abot s 2 minuto. Desvet simulan ito ngayos. Pangalawa ang technique na isang beses lang hawakan. Kapag sinimulan mo ang isang gawain, kailangan mong subukang tapusin ito bago mo ito itigil. Dahil kung sisimulan mo ang isang gawain tapos ititigil mo at kailangan mong simulan ulit pero nagpapaliban ka, hindi iyan maganda. Kailangan mong tapusin ang gawaing sinimulan mo. Isa pang technique ay ang batching. Batching pa yung paggawing lahat ng magkakaparehong gawain ng sabay-sabay. Halimbawa, kapag sisimulan mong gumawa ng content, gagawin mo ang lahat ng content mo para sa 1 linggo. At pagkatapos ay i-schedule mo ito ng maaga. Kaya halimbawa, Google Chats ng 2 oras sa paggawa ng lahat ng nilalaman mo para sa 1 linggo. Pagkatapos, kailangan mong i-maximize ang iyong halaga sa pamamagitan ng pag-alis ng bawat pag-aaksaya. Kaya mga walang kwentang gawain at anumang nagpapababa ng iyong kahusayan. Kasi yung best po is maximize o halaga ng pera na ways sukitin sa isang oras na trabaho. Magtakda ng napaka-smart na layunin. Kaya, mga layuning tiyak, nasusukat, nakakamit, makatotohanan, at may takdang panahon. Ang malinaw na layunin ang unang hakbang upang maabot ang iyong mga layunin. Sa pa sa mga technique na gustong-gusto ko, yung eat the frog, kailangan po flex ang piasbita na gawain sa umaga dahil kung sisimulan mo ang madaling gawain, madalas mong iniiwasan ang napakahalagang gawain na tinatamad kang gawin. Dali mas sa tutanggatis, sa bak video ng sarili, from matsalas ito ang ginagawa ko sa umaga dahil alam kong nagbibigay ito ng lakas para gawin, kaya inuuna ko ito bago ang mas madaling gawain. The itas instrument mo sikat no eklat prinos produktibo ay unpektun konta idismis pazay lang. Ang prinos produktibo ay baling tapektun ng lubos sa istang points and as bazets. So wahalip na mag-multitask and bedrezers lekas mo sa dehwet. Pangabets, mag-focus ka sa mas sokta nuktureng presyo maharse. Kung ang layunin mo ay kumita ng maraming pera, mag-focus ka lang sa mga gawaing magbibigay sa iyo ng pera. Mang-akit ng kliyente tulad ng marketing, gumawa ng content at benta tulad ng paggawa ng mas maraming sales call sa iyong magiging kliyente. And din sa digital Cebu as in essentialism, the Greg McKeown, disadvis to ay alisin ang buhat ng balikid na hadlang sa iyo provabot ang iyong balayunin. Mundakis na mo kalisbot, Diyos beses mang kaibigan mo ang iyong balikid. Kailangan mong tanggalin ang ito sa iyong buhay provabot ang iyong balayunin. And ang nahulta payos na maibibigay ko sa iyo ay mula sa Atomic Habits. Dapat mong gawing madali ang iyong mabubuting gawi at mahirap ang masasamang gawi. Halimbawa, medyo adik ako sa pakikinig ng musika gamit ang headphone, ay nang ginawa ko ay literal kong itinapon ang headphone ko sa basurahan. Kaya na, dadi ko smakaivis dahil literal na nasa basura at tinigilan ko ang paggamit. Hindi dahil hindi ako nalulong, kundi dahil ginawa kong imposible ang masamang bisyo. Ngayon, ang video sense si Messi esong tapat na ujusapan sa pengsa nating zalaw. Ang una kong gustong ipaunawa sa iyo ay may libo-libo o milyon-milyong tao na may eksaktong parehong layunin tulad mo, ang alagaan ang pamilya, yumaman at magkaroon ng kalayaang maglakbay sa mundo. Kaya justing so, zistun sa planos dul sa isip, duhon sabds kung walay kang ginagawa. Kaya ang bagu at pagkilos ang dapat mong gawin araw-araw. At kapag sinabi ko ito, hindi ko tinutukoy ang pagtatrabaho araw-araw dahil ang disiplina at trabaho ay literal na ginagawa ng lahat. Hasa as Jack Trims, hasa ito medyo disiplinad, hasa asad siskap, nididhin na speed ito sapat. Kailangan mong magsikap ng husto sa mga mahihirap na bagay, sa mga mabubuting gawain. At brabetso, mayroon akong karanasan mula sa aking nakaraan.
Nagsimula ako ng negosyo ko at sa loob ng maraming taon, hindi talaga ito umubra. Hindi ako nakakaakit ng kliyente o napakaliit lang ng kinikita ko kaya nasa bahay pa rin ako ng magulang ko. At ang dahilan talaga ay nagtatrabaho ako ng napakasipag, 10 oras sa isang araw o kahit 12 oras sa isang araw ako nagtatrabaho pero sa maling bagay ako nagtatrabaho. Binabago ko ang website ko. Ang pinagtutuunan ko ay lahat ng mali, lahat ng madali. Madali para sa akin dahil nahihiya akong kumausap ng kliyente pero sa totoo lang, kung sa halip na magtuon sa mga bagay tulad ng pagpalit ng logo, pagpalit ng website, tumawag lang ako sa mga kliyente, sumusumpa ako na kumita na ako at nagtrabaho na ako ng husto pero hindi lang ako nagtatrabaho sa tamang bagay. At siguro, ang ilan sa inyo na nanonood, nagsisikap ng husto, kaya sinasabi mo sa sarili, nagsisikap ako. Maganda yan, magtatagumpay ako agad. Pero subukan mong pag-isipan, nagsisikap ka ba talaga sa mga tamang bagay? At talaga bang nagtatrabaho ka ng matalino at masipag? Dahil pareho yan ay mahalaga. At ang mga taong kumikita ng malaking pera, kaya nilang, halimbawa sa isang araw, gumawa ng video sa YouTube, makipag-usap sa 100 kliyente. And pares, the sexual focus on their actions. Ing samising, din nito'y malalakins aksyon, lalo na damis. Halimbawa, sinusubukan mong makakuha ng kliyente sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang iba, kukontakin ang isang tao at susuko. Ang iba, kukontakin ang 10 tao at susuko. Ang iba, kukontakin ang 100 tao at susuko. Udamar to size de kokontaks ang 1,000 potensyal na kliyente at pagkatpos o ispals na susok o na offline. Gosets baits pa ila frizaw o unis kokontaks ang 1,000 potensyal na kliyente sa bawat araw, bawat isang araw talaga. Pareho lang yan kung sakaling may Instagram account ka na meron ng 300 na usapan na sinimulan. Kung gayon, meron kang 300 na tao na pwede mong i-follow up. And the kind of spiff is doing the pa isang linggo, hido ka isang buwan, hido pa isang taon, hido kaysa mo i-follow up ang lahat sa isang araw sa loob lang ng ilang oras. At siyang dahilan kung bakit ko tinatawag na tunay na aksyon. And alam kong mahirap, pero ganito ka magkakaroon ng resulta. Ang pangalawang bagay na kailangan mong maunawaan ay ang negosyo ay numero. Ang ibig kong sabihin, meron kang leads, ang mga prospects, ang mga posibleng kliyente, at meron kang mga kliyentes. Iyon lang. Kaya kung kunin mo ang bilang ng iyong mga potensyal na kliyente ay ang bilang ng iyong mga kliyente, malalaman mo ang iyong rate ng conversion mula sa lead patungo sa kliyente. At kailangan mo lang kunin ang average na bayad ng isang kliyente para malaman kung magkano ang kita mo sa isang potensyal na kliyente. At ang isang potensyal na kliyente, maaari itong isang tawag. At sang isa dang siyang tasnod, pati misang na nagustuhan ang iyong nilalaman. Maasat mong kalkulahin ang bagay na ito sa iba't ibang paraan. Pero ang nakaka-interest dito ay halimbawa, sa ngayon, kumikita ka ng ₱1 bawat view. Kaya nakakakuha ka ng 10,000 views. Kumikita ka ng 10,000 pesos mula sa kliyente. Kaya ngayon, kung susubukan mong mag-focus sa paggawa ng mas mataas na kita sa bawat isang view. Halimbawa, sabihin nating ₱10 bawat view at nakagawa ka ng parehong bilang ng view. Kung gayon, kumikita ka ng ₱100,000 para sa isang video na may 10,000 views. At ganun nga talaga, ito gumagana. Kailangan po lang palaguin ang iyong mga leads, ang iyong mga potensyal na kliyente at kailangan mong palaguin ang iyong conversion rate mula sa prospect patungong kliyente. Ito ang dapat mong tanging pagtuunan ng pansin sa negosyo ang masamang kliyente. Hanfop, isang tong gustong turek ang presyo mo. Isang tong ayaw gumawa ng kahit ano, kahit gano'n mo pa siya subukang turuan ng husto. Tuwang alas ta masasamang kliyente, iniisip ng marami, dapat tanggapin lahat ng perang ibabayad sa akin, tatanggapin ko. Hindi, dapat mong tanggihan ang ilang kliyente, lalo na kung may negosyo kang coaching o ahensya dahil ang masasamang kliyente ay uubos ng napakaraming enerhiya mo. Brahma si zinatinggapes ang ganitong uri ng tao. Tanggapin lang ang mga taong nakikita ang halaga mo at kaya mong tulungan. Hindi mo kailangan ang pera ng lahat. Kailangan mo lang ang pera ng iilang tao na talagang gustong magbayad sa iyo para sa matututunan nila o sa magagawa mo para sa kanila.
Kung sa akin, halimbawa, kailangan ko lang ng isang kliyente kada buwan at makakapamuhay ako ng napakaluwag sa Pilipinas. Kaya mo ring gawin ang parehong-pareho lalo na kung nagbebenta ka gaya ko sa labas ng Pilipinas. And just to go gets in isang requests, iself-tax, bersoping di doruan, luda in skormeches at napakadaling mag-invest ng 100,000 piso, itihunas pa ang west po na po timang kingwet sa sinumang dayuhan. And po naman kasi mababa lang yan dahil karamihan sa mga tao sa ibang bansa ay humihingi halimbawa ng 200,000, 300,000. Sok pensek this coin, bunsok ay Pilipin. As a meds because out, prehug, kumaya force kumexis dayuhan, babayaran ka ng dayuhan dahil mas mura ka ng kaunti para sa parehong kalidad ng trabaho kumpara sa hindi Pilipino. Midis sa na fansin kor itip kadros teskit sitab na Pilipinong restaurant, kaching yung titinggan do ay mun paking Hapon, pagking Indian, pagking Koreano, o kahit aning nasyonalidad, kahit paning pagking Francis, makikita ka ng maraming restaurant na nagbebenta ng mga pagkain nila. Pero suning titingnan mo sa ibang bansa, halos walang Pilipinong restaurant. Sa totoo lang, sa bansa ko, wala akong nakita. Ganun din sa Amerika, sa Italia, sa Thailand. Sa Malaysia lang sa Laktakartong, isang Filipino restaurant, pero ito ay dahil nasa isang kalye, ito na talagang puro Pilipino. Kaya sa tingin ko, malaking bagay ito na nagpapakita na karamihan sa mga Pilipino ay mas umaasa sa pag-aaral at sa paghahanap ng isang regular na trabaho. Pero kung strikta sa Pilipinas ka, halos imposible na yumaman ng ganito maliban sa mga taong nasa negosyo tulad ng sales o napakataas na mga posisyon sa Pilipinas. At pasensya na, ayoko talagang maging bastos pero pakiramdam ko marami sa inyo ang maraming dahilan. Parang merong konsultang korupsyon sa pamalan, sir, as laam kong toto. Yan, pos, maging sa sarili kong bansa. Pero ang korupsyon sa gobyerno ay hindi tungkol sa'yo. Ikaw, bilang isang individual, pos, pwede kang kumita ng pera. Ang korupsyon ay hindi nagbabago ng anuman tungkol dito. Nagasing ipinakita ako sa inyo kanina, halos wala kang babayarang buwis kapag nagsimula ka ng sariling negosyo. Bilang self-employed, kaya dapat subukan mo muna, subukan kumita ng pera bago mo sabihin, ay, hindi, sa tingin ko, imposible yan dahil dito, dahil galing ako sa mahirap na pamilya, dahil wala akong oras, dahil wala akong pera para mag-invest. Hindi mo nga kailangan mag-invest. Karamihan sa mga tool na kailangan mo sa negosyo, may libreng subscription, ibig sabihin, hindi mo na kailangang magbayad para simulan ang negosyong ito. Systeme.tayo, ilalagay ko ang link sa ibaba. Ito ay isang tool na magagamit mo para magbenta ng libre. Literal, magagamit mo ang tool na ito ng libre. Kaya literal na masisimulan mo ang negosyo mo ng walang puhunan. Kosoy ang unang magsasabing, bahalaga ang pag-i-invest. Pero kung wala kang mai-invest ngayon, huwag kang mag-invest. Magsimula ka sa iyong pagsisikap, sa iyong oras, sa katotohanan ng sinusubukan mong magtrabaho ng napakatalino at mas matalino kaysa sa ibang tao sa iyong industriya. Isa pang irerekomenda ko sa iyo ngayon ay gumawa ka ng checklist sa isang notebook. Itong notebook, sa totoo lang, makikita ang presyo nito kung saan. Nasa cents pesos. Kaya kidupalak ng puhon at to'y sex sa pangyarihan. Titsong librong to'y kumay kalights nang isinusulat ko sa librong to ay isang kontrata sa sarili ko. Kaya may iba't ibang bagay. May ilang bahagi, ito ay parang liham sa sarili ko para ganyakin ang sarili ko. Hi Clem, ikaw yan. Ito ang huling araw na mararanasan mo. Kaya siguraduhin mong maging makabuluhan ang araw na to. Pakiusap. Ang mga taong hindi naniniwala sa iyo ay tama. Sinungaling ka, hindi ka may kakayahan, hindi ka karapat-dapat. Isinusulat ko ang mga ito para ganyakin ako at binabasa ko tuwing umaga. Mayroon ding positibong pagpapatunay para sa pagiging produktibo. Ang aking kapaligiran ay walang abala. Pat si Mac Pay the Epson flow ng walang kahirapan. Pinahahalagahan ko ang aking pagiging produktibo. Ako ang amo ng sarili kong utak. Walang makakapigil sa akin kapag ako'y nagtatrabaho. At eksakto ring ganoon ang ginawa ko bago ang isang sales call. Kapag tatawag ako sa isang kliyente para magbenta ng isang bagay, binabasa ko ito. Ayunsits. Tiwalasap toins kuryosidad at lobot ay just kumbinsit sa aking produkto na alam kong kahanga-hanga ang aking produkto. Dos facultivos si Chams, kalmad auktin may kapanatagan and margit siya ng kliyente ko na si tapat. Sa nito ay literal that exist nyo cheat code. Kung gagawin mo ang kontratang ito sa sarili mo at babasahin mo araw-araw,
Sumusumpa ako na maaabot mo ang iyong mga layunin. Ginawa ko ito para sa produktibidad, para mag-udyok sa akin, and bago ang aking mga sales call. Pero ikaw, depende sa negosyo mo. Isipin mong may coffee shop ka, pwede kang magkaroon ng checklist kung paano haharapin ng kliyente, kaya maging napakasaya, maging isang taong babati sa bawat kliyente, ganun, at siguraduhin mong basahin ito bago ka makipag-ugnayan sa mga kliyente. Ang sabihin natin yung mga kliyente, wow, ang zadas ng iyong enerhiya dahil binasa mo ito dati para ipaalala sa sarili mo kung paano mo dapat tratuhin ang iyong mga kliyente na parang reyna at hari. Marahil alam mo rin ito, pero kailangan mong alisin sa buhay mo ang lahat ng tao kahit sa virtual na nasa paligid mo. May sisudat idasay because mo ang tinutukoy ko, kundi pati na rin ang mga fina-follow mo online. Nakikita ko ang daming tao masyadong nakatutok sa mga sikat, sa mga artista. Halos mas mahalaga pa sa'yo ang mga sikat kaysa sa sarili mo. Kaya i-unfollow mo lahat ng sikat na walang positibong na idudulot sa buhay mo. Sundan lang ang mga nagbibigay payo, ang taus-pusong tumutulong sa'yo para matuto ng kapaki-pakinabang. Halimbawa, ire-recommenda kong i-follow mo ang YouTube channel na ito at i-follow din ako sa Instagram. Gumawa ako na ng Instagram account para sa tinatawag kong Fortune Filipino. Siguro papalitan ko ang pangalang ito. Pero ang layunin ng account na ito ay tulungan ang mga Pilipino na kumita ng mas maraming pera at matuto pa tungkol sa pera, kayamanan at iba pang bagay. Kaya please, i-follow nyo ako at baka isang araw ay mapalaki natin ang proyektong ito. Sa ngayon, libreng kurso pa lang ito. Tumutulong ako para hindi na laging magtanong sa akin, "Oh, Clem, pwede bang humingi ng pera? Pwede bang humingi ng pera? Pwede bang humingi ng pera? Pwede bang humingi ng pera?" Guzas ko dahil sa tawingaching pres, diba? Adam tatutyan kumita para sa sarili mo, kaya man down sa padalak ko din ng video na izeto sa lahat. And ikaw rin, ipadala mo din sa ito sa iba. Ipadala mo ito sa lahat ng nasa paligid mo. Kunin kasi ito pakakatulong ang video na ito sa mga tao para mas maging produktibo, epektibo, and kumita ng malaki. Pakisend na. Malaking tulong ito sa akin dahil napakaraming oras ang ginugol ko sa video na ito. Isa pa, isang napaka-interesanting konsepto na dapat mong malaman ay madalas bumibili ang mga tao pagkatapos ng 7 oras na pagtingin sa iyong content o mga ad. Sa nabasquagas ka ng content sa social media, mas tagang mapanatili ang mga tao na manatili sa iyo ng 7 oras. Kaya naman palagi kong inirerekomenda sa mga tao na gumawa ng content dahil kapag gumagawa ka ng content, nagsisimulang magtiwala sa iyo ang mga tao para itong halimbawa, kung ang isang walang tirahan ay humingi sa iyo ng pera. Katulad nito, mas pera po, pera. Siguro bibigyan mo ng 5 piso. Pero sa pagkakataong ito, kung hindi naman talaga siya walang tirahan o kung ang taong ito ay kumakanta at tumutugtog ng gitara sa mall tulad ng ang naririnig mo ang taong ito sa loob ng 20 minuto habang kumakain ka. Tapos siguro, magbibigay ka ng 100 piso. Kaya, 20 beses na mas maraming piso dahil lang nakasama mo ang taong ito at nakakonekta ka ng kaunti sa kanya. Kaya, laging subukang kumonekta sa mga tao bago magbenta ng kahit ano. At ito rin ang inirekomenda ko sa aking bahagi, alam mo, tungkol sa sales call. Sabi ko, sa unang 30 hanggang 40 minuto ng tawag, wala kang ibebenta. Subkan mo intindihin ang gayong maiging kliyente. Gayon din, kung may negosyo ka na, taasan mo ang iyong presyo. Halimbawa, kamakailan lang, nasa labahan ako ng kondo ko at sinabi nila na kailangan kong maghintay ng 4 na araw bago ko makuha ang malinis kong labada. At sa naisip ko na, okay, ang presyo ay mga 100s o hindi ko na matandaan kung ilang piso. On next ko is okay. Pero siguro kung dagdagan nila ng 50 hanggang 100 piso ang presyo, siguro mas kaunti ang magiging kliyente nila pero mas masaya ang mga ito. And sila, mas malaki ang kikitain nila dahil pareho pa rin ang dami ng kliyente pero mas mataas ang presyo. Alam kong minsan, kapag nasa serbisyo kang madalas gamitin ng tao, sasabihin mo, hindi, gusto kong panatilihing napakababa ng presyo. Pero sa kasong ito, maganda ba talaga para sa mga tao kung pananatilihin mong napakababa ng presyo at kailangan nilang maghintay ng 4 na araw? Hindi. Ngayong stasin mo ang des ng presyo, based sa sabit itong meto at pasaya des ng magbayad, ewan ko, ng 50 pesos pa para lang mas mapabilis ang dabada at ikaw, sa bawat kliyente, may dagdag kang 50 pesos. Kaya siguro kung meron kang
sabihin na nating 10 kliyente sa isang araw at pwede pa itong dumami. 10 kliyente sa isang araw, magiging 500 piso pa ang dagdag kada araw dahil sa dagdag na fimta sa presyo. Sa tatsentro sa dagdag sa timontlip, este isang buwan, madagdag na 15,000 sa tubox. Ang negosyo mo, sa stores ng Tirhaldos, basta magpasweldo kung isa bang empleyado para sa negosyo mo dahil lang sa bahagya mong itinaas ang presyo mo. And then siguro may magsasabi ko, ay ayaw ko, mali ka. Pero negosyo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi tayo nag-uusap tungkol sa panlipunan tulad ng pagtulong sa tao. Hindi. Kung marami ng kliyente ang negosyo mo, pwede mong taasan ng kaunti ang presyo. Pero sa kasong ito lang, kung wala kang kliyente, siguro panatilihin ang normal na presyo, pero huwag mong maliitin ang sarili mo. Kung nagbebenta ka sa Mustayuan, as nagbebenta ka ng 10,000 piso, lubos kang nagkakamalis. Ibarat sa Mestang Nufas, yung 10,000 piso ay literal na wala. Halos parang pumunta lang sila sa restaurants. Ang salsization to the inkalasan to servisyo mas. O this to unprecious of bafra dakiinos. Guyon din may salsrovek salsir tos dauna sa Pilipinas na ayaw mong galitin sila. Ang video ang tuntatisins dito ay alalsiking gumagawa na ka ng content sa social media. Gusto simpasayahin ang lahat. Literal na lahat. Ngunit ang layunin mo bilang may-ari ng negosyo ay pasayahin lamang ang mga taong tina-target mo. Ay so, ses madang so, shizong dan youths na neklepmets, siya dapat magpaggalit. So that yung sats kabilang ba iyong target sa iyong perpektong uri ng kliyente. At inirerekomenda ko na gumawa ka ng nilalaman na talagang magpapagalit ng sobra-sobra sa mga taong hindi mo target. Dapat ganito ang iyong salesman sucks. Kung hindi sino man ang maaakit mo at mahihirapan kang magbenta, gayon din, gawing simple ang lahat. Tulad ng nasabi ko sa iyo kanina, dati lagi akong nakatuon sa pagbabago ng maliliit na bagay sa website ko. Sa loob ng buwan-buwan, pinapalitan ko ang logo ko ng kaunti dahil mas maganda raw tingnan. At sa huli, hindi ako nakatuon sa paggawa ng pera. Ang pinakadalis friend ay tuwaks lang ang kliyente. Kaya hindi mo na kailangang masyadong isipin, ay gagawa ako ng isang bagay na napakahirap, napakakomplikado at ito'y gagana. Hindi, ang negosyo ay simple lang. At kung ang ginagawa mo ay hindi makakaakit ng higit sa isang kliyente sa isang araw, malamang mali yan. So sabi ko, isang kliyente or kahit isang potensyal na kliyente kada araw, ang ginagawa mo ay dapat makaakit ng kliyente o potensyal na kliyente araw-araw. Junzids, frixelmates, unsigam o pinsam suzets daw, yi the kinensal de crisodas, idritsonsong baguin ang iyong enerhiya, kes nambastings pagbebent at mahusay humikayat ng pera, insing salit ng mabagal at malinaw. Siguro medyo mahirap ito para sa akin dahil hindi Ingles ang aking unang wika, pero kailangan mong sundin ang ganitong uri ng patakaran. Kailangan mong magsalita ng mabagal. Extra do best to do the pial, client suchaps to big course to big charing tindig sa bawat oras. Dahil na't po sa di ipix daw ang iyong sarili na napakalma and may napakagandang pakiramdam dahil kahit na ang negosyo ay pawang mga numero, napakahalaga rin ng enerhiya. Sapagkat dito, lubos na masusuri ng iyong potensyal na kliyente kung ikaw ay tapat o hindi, kung ikaw ay may kumpiyansa o wala, kung ikaw ay nagsasalita ng mahinahon, may karisma o wala. Bet mis guys na cuts 100 pesos wayat oras. Mas tayswet tutuin ang gawit na pwedeng magbigay sa'yo ng 200,000 pesos bawat oras. Yowo isipin do aning gain yung makapagbibigay sa awan ng pera sa pagtatapos ng araw and to aning gain yung makapagbibigay sa awan ng mas maraming pera hanggat maaari sa pagtatapos ng araw and pagtuunan ng pansin ang gain ito ng partikular. High probantis ang up and down sa pagbebenta ng isang bagay dahil pakiramdam mo na parang nagnanakaw ako ng pera sa iba. Hindi, ang pagbebenta ay isang gawa ng pagmamahal sa iyong prospect, sa iyong potensyal na kliyente dahil ang iyong kliyente tulad ng nakita natin ay may problema. Chobin siyang bajoy ang problemang bajoy ang siyang mentalidad, bajoy ang siyang sa alaman, o bajoy maray ang siyang estado ng pag-iisip. Kratagpusay ko lang ang solusyon sa problemang iti o diyang pagbebensta ay tumutulong lamang sa isang taong may problema upang mabago ang kanilang buhay upang mas mapabuti pa ito.
Yung paggandhin mo ang buhay ng isang tao, ayos lang kung bayaran ka nila ng kaunting pera dahil pinahahalagahan nila ang ibibigay mo. Kaya subukan mong magbigay ng maraming pagmamahal sa iyong kliyente. But to zaçit mo sa kliyente sims leto pakikpat usap butime usamay. Did talagang sasalulbo ang kliyente me mararamdaman nila na nandyan ka para tulungan sila. At sa enerhiya mo, may magbabago na magpapaniwala agad sa mga tao sa'yo. Guys, 10 on stock surprise sa inyong spopwins. De kutstil fundueping faiz pedam zmos ondong yung kakompetensya. Since yobo be in kikaiba kumpara sa iyong kakompetensya. So viso ito koryo a purple cow. Ispispos nagakit ang subarador baka sa palishit pero sa damish to ay kulay ube. Alin ang titingnan mo? Siyempre, ang purple cow. Kaya kailangan mong gumawa ng mga kapader na ito. Spos. Pero paano mo gagawin ang pader na ito? Pos, sa pagitan mo at ng iyong kakompetensya. Pos, ikaw na mas mahusay at mas kakaiba sa kanila. Pos, una, may pader ng oras. Pos, mas maraming oras ang ginugugol mo sa iyong nilalaman kaysa sa iyong kakompetensya. Pos, halimbawa, maraming araw ang ginugol ko sa video na ito. Tayo kung ba ibebenta ako, basing napakaganda nito dahil karamihan ng tao ay walang oras o tinatamad gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap para gumawa ng isang YouTube video. Kung mas magsisikap ka kaysa sa iyong kakompetensya, automatiko kang mamumukod tangi. Pangalawa ay ang pader ng kaalaman. Kung mas mahusay kang mag-isip kaysa sa iyong kakompetensya, kung nagbibigay ka ng bagong pananaw, kung nagbibigay ka ng bagong personal na karanasan sa kliyente mo, sasabihin ng mga tao, wow, sinabi ng taong ito ang hindi ko pa naririnig. Du cutting brains in sayong veribzo and seist bo the wizo and disong wall of brain. Gizi it's tungdol sa pagiging patchy what sound, kundi sa pagiging taraibas paraan ng pagpapakita mo yung bagay at pagbibigay ng bagong pananaw sa mga tao. Mayroon din ang wall of relationship. That perbas best pang relasyon sa yung audience and sa yung potensyal na kliyente, mas pipiliin ka de seksawo di lapak halga ang relasyon sa negosyo. Dumaksuliw ko ang talagang matbay na relasyon sa kadyo to kliyente at tatawizing kliyente, automatikong magtitiwala sa piyo ang tao. And just mayroon distant sigers ay turing papayangahas na paders. Sumusbek ng pa siya pagspalal. Dexos, gagawa mo ang siya-ugaw ng iyong kalaban dahil takot sila. Halimbawa, maikang pumunta sa kalsada at magtanong sa mga tao. Meron halimbawa, sa France, isang YouTuber na lumalapit sa mayayaman at magsasabi, ano ang nagpayaman sa iyo? Mari mo ba akong bigyan ng isang payo na nagpayaman sa iyo? Iyong kliyente at delikado. Parang kapag mahiyain ka, takot kang lumapit sa mayayaman at magtanong ng personal na ganito. Pero ginawa niya yon at nagkaroon siya ng sikat na YouTube channel. Kaya kapag nagtitake ka ng risk, kadalasan ay ginagantimpalaan ito ng market. At siguro iniisip mo, oh, pero hindi ako perpekto, hindi ako maganda at wala akong magandang lugar para gumawa ng videos o content. Pero hindi mo kailangang gumawa ng magandang content. Pwede kang gumawa ng napakapangit na content kung ang content mo ay may halaga. Halaga, tandaan mo, ito ay pagbabago. Sa kaya pagbabago ng kaisipan, mentalidad, o kalaman, saka yung content mo ay pwedeng maging maganda. Saksangan lang ng content mo na baguhin ang isang bagay sa utak ng mga nanonood nito and makaakit ng atensyon sa isang napakalakas na hook. Guys, terus talasan ko rin lang siyang camera mo. Mags mo bilang magsalita ng eksakto tulad nito. Nakikita mo ako. Sa totoo lang, wala ako sa perpektong lugar. Sige, ayos lang ang lugar ko. Pero pwede pa itong gumanda. At kumuha lang ako ng video na ganito. Siguro hindi ito perpekto, pero malaki ang halaga nito para sa iyo na nakikinig sa akin ngayon. Next Detector, ang maganda rin sa negosyo ay napakasimple lang nito. Tulad ng sinabi ko sa iyo, nakatuon lang sa potensyal na kliyente, kliyenteng nagbabayad sa iyo, at ang lifetime value ng kliyente kung gaano kalaki ang ibinabayad nila sa iyo sa buong buhay nila bilang kliyente. Kaya ang tumins problema do pwede mong harapin, it's ito basta ayos problema sto pudji akets ng potensyal na kliyente. Problema sa pag-convert ng kliyente o problema sa pagtaas ng iyong lifetime value. Tatlo lang ang problema mo sa negosyo, wala ka ng ibang problema. At kung gusto mong makaakit ng kliyente, kadalasan kailangan mo lang magdagdag ng nilalaman o dami, magpadala ng 1,000 email sa isang araw. Halimbawa, kung sisnik ka na convert ng spots, may nikis sa pagbebenta, as ang potential na kliyente mo sa sisnik ka pinagkakatiwalaan, kailangan simong buuin sing tiwalang to sa pamamagitan ng halimbawa mga testimonya ng kliyente.
Yung tanda kliyente mo'y dinakyoalik mas tawos bumili minsan sa alok o produkto mo. Dafta mokspuang kumos no upsells o promosyon. Puris may paulit-ulit na bumibili ng parehong produkto o alok. Tandaan, ang pinakamabilis kumita ay gawing mas mahalaga ang sarili. Kapag mas may halaga ka, kaalaman sa sarili mo, mas maraming tao ang handang magbayad sa iyo. Ngunit ang halaga sa sarili ay minsan hindi sapat, kaya kailangan mong gumawa ng content. Kapag gumawa ka ng content, libo-libo at minsan milyon-milyong tao ang makakakita ng iyong halaga. Kapag date punuin daw dan halayyo buwan silong magbayad sa iyo and habang mas nakikita nilang mahalaga ka, mas handa silang magbayad sa iyo para baguhin ang buhay nila at baguhin ang sakit nila sa kalma. Kung nakikita mong mahina ka sa pagbebenta, pag-aralan mo ang pagbebenta. Kung nakikita mong mahina ka sa marketing, pag-aralan mo ang marketing. Maraming magandang punto sa video na ito at irerekomenda kong panoorin mo ito ng maraming beses para maintindihan ang lahat. Pero huwag kang magatubiling bumili ng kurso o kung hindi mo kaya, manood ng maraming iba pang English na video tungkol dito para mas matuto kung paano magbenta. Tiro pa ang simpain mo sa kumuha sa probinsya. Nas maliit sing bahay sa bundok o may salopit sa dagat, hindi sa malalaking syudad. And sa totoo lang, wala kaming pakialam kung saan ka nakatira. Gusto marunong kang English, makakapabenta ka online. Kung napedaling ka sa marketing, makakapagbenta ka ng produkto o serbisyo. Nga pala, laging akong namangha sa Ingles ng mga Pilipino dahil sa bansa ko, ang mga tao ay mahina mag-Ingles. And mahigtabo, napakahirap para sa akin bigkasin ng maayos ang mga salita. Pero sa may pitlit pinispalotslat, tayo dahil napakagaling na Ingles kahit sa pagsasalita. Kaya may si maaritong subukang perpektuhin ang iyong Ingles. And sumusumpa ako, kapag nagsasalita ka ng Ingles, makakabenta ka sa kahit sino sa mundo. Kailangan mo lang maging mahusay sa pag-akit ng mga kliyente. Ngunit para makaakit ng kliyente, kailangan mo ng pagpapatupad, aksyon, at bilis. Ang pera J ay gusto ang bilis. Kaya kailangan mo'y minimum araw-araw. Halimbawa, noon, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong gumawa ng kahit isang video bawat araw. At talagang araw-araw, gumagawa ako ng isang video. Ginawa ko ito ng 2 taon. 2 taon. Kaya sana din, binuong ko the komunidad ko, mestos, and studios, sa itong pasuwang buwan, dist gumana. Pero nang sinimulan kong seryosohin ang mga bagay, nagsimula itong gumana. And dahil naging consistent ako, hindi ako tumigil. Ngayon ay madali na akong kumikita sa content na inilabas ko noon. Dahil araw-araw, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan kong mag-publish ng isang video araw-araw. Kaya gawin mo rin yan araw-araw. Kailangan mong gumawa ng mga aksyon para makaakit ng mas maraming kliyente sa iyong negosyo. Sa sabi to na binbayaran ka dahil mahalaga ka, pero hindi lang yon. Kailangan mo ring patunayan na mahalaga ka. And participate ka doon na both the books and Bremit's testimonya, and petunay na dalzong cage mong baguhin ang buhay ng iyong mga kliyente. And minsan, under lost solve and one problema sa marketing. Kadalasan, problema lang sa attention dahil walang nakakakita sa ginagawa nila, lalo na sa social media. Kaya start hanggang mo sa ating polarisado. Ba't sa ukyensuong kayo man tao, hindi mo puntirya, tulad ng sinabi natin, kung hindi mo makuha ang atensyon at kaunting pagkamuhi, hindi ka makakaakit ng kliyente. Walang mas kikita pa kaysa sa katotohanan. Kaya kapag kausap mo ang kliyente, maging lubos na tapat. At sa videos mo, maging tapat na tapat gaya ko. Susumba ka ang ilan sa mga ginagawa o sinasabi ko ay sasabihin mong, ay galit ako sa kanya. Masama ang sinasabi niya o hindi tayo pareho ng opinyon, pero ayos lang. Kung bukas ang isip mo, maiintindihan mo. At kung sarado ang isip mo, ayos lang. Maganda yan para sa akin. Baka mag-comment ka ng masama, pero ang comment na yan ang magpapasikat sa akin, kaya maganda yan para sa akin. Ang marketing do ay slatong simple lang. Kailangan mo lang sabihin ang totoo. And sabihin ito ng buong tapang at ulit-ulitin ito sa iba't ibang paraan. Ang pagnenegosyo ay napakahirap sa totoo lang dahil kailangan nito ng matinding katapatan sa sarili. Kapag tiningnan mo ang sarili, kailangan mong maging tapat at sabihin, oh, kasalanan ko. Oo, so mas maayos ang ginawa ko. Kasi kung maandat yun, may resulta sana ako. Deserve ko ang halaga ng perang kinikita ko. Kaya kung kumikita ako, sabihin nating 20,000 piso kada buwan, yan ang nararapat sa akin. Ito ang katotohanan. Kasi kung mas deserve mo, bakit hindi ka kumikita ng mas marami? Alam mong mas nararapat sa'yo. Paano mo nasasabi, mas nararapat ako, pero di ka namang kumikita ng higit?
Kaya kailangan mong pagiging tapat sa sarili mo. And sa bawat negosyo, may problemang nilulutas. Ang problema ay madalas kung bakit hindi ito gumagana. Kaya kailangan mo laging maging tapat sa sarili, tulad ng hindi ko ginawa noon. Noon, tulad ng sinabi ko sa'yo, lagi akong gumagawa ng maling gawain na hindi nakakaakit ng kliyente sa akin. Dahil madali lang siyang gawain, at sa totoo, nalulung ako sa walang kwentang gawain. Pero sa sandaling ito, naalala ko, ganito ako noon. Nagtatrabaho ako sa negosyo ko, tutok, produktibo, hindi. Kailangan kong maging tapat sa sarili ko. At ngayon, gusto kong maging tapat ka sa sarili mo. Kung kung hindi gumana ang mga video mo, kasalanan mo. Kung hindi gumana ang negosyo mo, kasalanan mo rin. Baka hindi ka nagtatrabaho ng sapat na matalino. Baka wala kang sapat na kasanayan. Pero kung gusto ang uri siyang tao na pakatapat tungkol dito and sumusubok, matuto kung saan siyang baguhin ang mga problema sa iyong negosyo, kung gayon, magiging isang mahusay kang negosyante. Ngunit kung hindi ka handang subukang unawain ang problema at baguhin ito, kung gayon, malamang hindi mo makukuha ang resulta na gusto mo. Ngayon, ibunyag natin ang pinakamabisang marketing checklist para sa perpektong marketing ng iyong negosyo. Una, kailangan mo ng buong pagkakakilanlan. No inyong mga potensyal na kliyente, salingan nilang isipin, wow, mas kilala ako ng taong ito kaysa sa sarili ko. Kung lubos mong kilala ang iyong potensyal na kliyente, ang iyong perpektong kliyente, mas mahusay ka na sa marketing kaysa sa karamihan ng tao. At para dito, kailangan mong punan ang dokumentong inilagay ko para sa iyo sa unang link. Dapat kailangan ng pearl o kaifan. Yung mensahe mo, kailangan may mukod tanggit. So that is ka kompetensya. So kailangan tirap mong partikular na paraan o uri ng nilalaman na magpapabukod tangi sa iyo. Halimbawa, sa tingin ko'y bihira ang ganitong libreng kurso sa Pilipinas, kaya automatikong namumukod tangi ang aking nilalaman kahit na, ulit, personal, wala akong ibinebenta. Kailangan siyong dedicate ng sigong halaga. Kailangan mong magtuluso tunay na bago sa iyong industriya o sa iyong nilalaman. Siniguro mong sila yung pader sa iyong kliyente. Yung kliyente ay may persing pader, yung pagdududa, at kailangan mong sila ng mga pagdududang ito dahil hindi bobo ang kliyente. Kailangan niya ng patunay na ikaw ay mapagkakatiwalaan niya dahil napakadaling sabihin, halimbawa, tutulungan kitang makaakit ng mas maraming kliyente at kumita ng mas malaki. Pero paano ko ito mapapatunayan? Kaya sa simulat sa video na ito, ipinakita ko sa inyo ang maraming patunay na sikat na ako sa ibang bansa at mayayamang bansa at kumikita na ako ng malaking pera online. Kailangan mo ring tanungin ang sarili mo kung ang iyong pagsusulat ay lumilikha ng matinding damdamin sa iyong potensyal na kliyente. Ito ang sinabi ko, kailangan kang mahalin ng iba at kailangan kang kamuhian ng iba. Ang bumuo sa magandang marketing, kailangan mong magbigay ng bagong ideya, kailangan mong lumikha ng pagmamadali, kailangan nilang maintindihan, kailangan kong kumilos ngayon para bayaran ito. And para dito, kailangan mong lumikha ng matinding sakit o sabihing limitado lang ang binebenta mo. Kailangan parts na darasulong kokona sa naibay pinaspay kaparehong sitwasyon. Sigil sa bawat kliyente ay inisip na sila'y natatangi. Ngunit kung maipapakita mong nakatulong ka na sa mga halos kapareho nila, mapapatunayan mong talagang gumagana ang ginagawa mo. Kailangan mo ring umangkop sa pagiging sopistikado ng merkado. And to sisimlats merkad. And think itos masing day stress at madali silang bumbiling nakikita nila. Pero yung sa karamihan ng merkado ngayon, ang mga tao maraming pagdududa. Sabi nila, edi ako sigurado. Ang ganagdalang ispet ko, ang may takon manapis ang eksaktong parehong pangako sa ibang lugar. Sa ko ay zone my pins, use zay. And kailangan mong humanap ng paraan para hindi mo na ipangako ang ginagawa ng halos lahat sa inyong merkado. Kung hindi, walang makikinig sa iyo. Gamitin mo ang mismong salita ng iyong magiging kliyente. Sabihin mo ang katotohanan walang nagsasabi sa inyong merkado. Iposisyon mo ang sarili mo bilang ang naglalantad ng lahat sa inyong industriya. Ipakita mo kung ano ang naiiba sa ginagawa mo. At muli, gumawa ka ng laser targeting. Mayroon kang napaka-espesipikong potensyal na kliyente. Pres palakihin ang sakit ang pwede mong gawin. Halimbawa, sa sales page mo ay ibunyag ang isang hindi nila namamalayang sakit. Ilantad ang paghihirap na hindi nila alam kung paano pangalanan. Kailangan mong sabihin ang halaga ng hindi pagkilos. Kapag alam ng prospect ng potensyal na kliyente na marami silang nawawala araw-araw na masama ang pakiramdam nila sa kanilang buhay,
Awas so ang pilsen kinalay sa site ng hindi pagkilos at pananatili sa buhay na kinamumuhian nila. And poksu ang madilim na kinabukasan kung magpapatuloy sila ng isang taon sa parehong sitwasyon. Para sa solusyon, inirekomenda kong gumamit ka ng analohiya. Halimbawa sa mga kliyente ko, si Datami ko, ando si Span gusto mo kung pupunta ka sa bagong syudad. Mas gusto mo bang bigyan kita ng mapa o mas gusto mo bang bigyan kita ng telepono na may GPS na gagabay sa iyo hakbang-hakbang? Sigurado, lahat ay sasagot. Isang GPS na gagabay sa akin hakbang-hakbang. Ibinebenta ko ang sarili ko bilang isang GPS para sa marketing mo. Ay magagamit mo ang parehong paghahambing at analohiya para makabenta sa negosyo mo. Kailangan mo ring sagutin ang bawat pagdududa ng tao. Halimbawa, kung sasabihin ng tao sa sarili, hindi ako sigurado kung may oras ako para dito. Kailangan mong patunayan sa kanila na mayroon silang oras. Ito isang pinagtag ko kanina na karamihan sa mga Pilipino ay gumugugol ng 2 hanggang 7 oras sa isang araw sa telepono at sa average, 4 hanggang 5 oras. Napakalaki niyan. At may oras ka para magsimula ng negosyo sa panahong ito na nasa telepono ka. Inirekomenda ko rin sa iyo na gumamit ng napakalakas at emosyonal na salita, bumuo ng tiwala, mapapatunayan, maaasahan, walang palya, garantisado, siyentipiko, sertipikado, etikal, konkreto, tumpak. Presextualis tempek sa Puran, payasin ito ay mamalapit ng matpos, huling pagkakataon, limitado, unahan sa pagdating, hanggang sa petsang ito, preview, malapit nang mawala, magtatapos sa takdang oras. Pero ang pagsalik ka ng kuryosidad, maaring ito ay hindi alam, hindi pa nagagamit, ipinagbabawal, ibinunyag, nakakagulo, hindi inaasahan o hindi pa nakikita kailanman. At may makalikhang kontrobersya, ito ay making kahiya-hiya, diskriminasyon, kawalang katarungan, hindi katanggap-tanggap, panloloko, manipulasyon, at ang mga salitang ito ay magagamit mo sa iyong marketing, sa iyong sales page, sa iyong nilalaman para makagawa ng mas mahusay na script at para mas makipag-usap ng emosyonal sa iyong potensyal na kliyente upang makaakit ng mas maraming tao. Tanod sa penkam halagang prinsipyo na apat mong maintindihan, yung prinsipyo ng isa. Kailangan mo lang ng isang target, isang partikular na kliyente. Kailangan mo lang ng isang alok. Hindi mo kailangang magbenta ng 10,000 iba't ibang bagay. Kailangan mo lang ng isang magandang alok. Kailangan mo ng isang masakit na problema na iyong lulutasin. Kailangan mo ng isang pangako na nilulutas ng serbisyo mo. At kailangan mo ng kahit isang distribution channel. Halimbawa, maaring YouTube, maaring Facebook, maaring Instagram. Mas maganda kung marami ka, pero tumutok ka lang sa isa. Isang kliyente, isang alok, isang problema, isang solusyon. Napakadali. Pero madalas, iniisip ng mga tao, kailangan ko ng isang alok dito, isang alok doon, isa pa roon. Hindi. Kasyang mo lang ng isang alok at tutukan ito ng buong buo. Ngayon, 2 lang ang kailangan mong gawin. Una, irerekomenda ko na i-follow mo ako sa Instagram at kopyahin ang lahat ng dokumento ko doon mismo sa description ng video. And pangalawa, shkwilos ka. Irerekomenda ko na gawin sample lang batching. Na stand big speaking, kung maaari sensyo, gugugol ka ng ilang oras para ayusin ang iyong profile, ang iyong alok, as ihanda ang lahat ng bagay. Itang magsisimula sa iyong negosyo o magpapasikat pa rito simula ngayon.